nagtagpo at hindi siya itinadhana sa ex niya. Mahal na mahal niya ito, kaya naman nakagawa siya ng hindi inaasahang bagay. Pero papaano kung ang hindi inaasahang bagay na nagawa niya ay naging daan para makilala niya ang tunay na nakatadhana sa kanya? Matututunan niya kaya itong mahalin o ang ex niya pa rin ang kanyang iibigin? Pag-iwalay na tayo, Zarlene. Yan ang bumungad kay Zarlene nang makarating siya sa lugar kung saan sila magkikita ng 2 taong kasintahan niya. Kasalukuyang alas 7 na ng gabi at ngayon rin ang ika-2 taon nilang anniversary, kaya naman nagulat si Zarlene. Ha? Seryoso ka ba? Prank ba to? Kinakabahang tanong ni Zarlene pero malamig lang siyang tinitigan ni Oliver. Ang sabi ko, mag-iwalay na tayo, Zarlene. Ayoko na, nasasawa na ako sa'yo. Sabi niya dahilan para masaktan si Zarlene. Hindi siya makapaniwalang nasasabi ni Oliver ang ganito sa kanya. Masakit para sa kanya dahil parang seryoso si Oliver sa sinasabi niya. No! That's not true, Oliver! There must be a reason! May ginawa ba akong mali? Sunod-sunod na saad ni Zarlene. This can't be happening! Why now? Bakit? Bakit siya nakikipaghiwalay sa akin? May bago na ba siya? Malungkot na saad ni Zarlene sa sarili niya bago siya tumingin kay Oliver. Nakakasawa ka na kasi. Hindi na ako masaya kapag kasama kita. You're boring and plain. In short, I don't love you anymore. Saad ni Oliver, dahilan para tuluyang madurog ang puso ni Zarlene. Hindi siya makapaniwalang nakikipaghiwalay na sa kanya ang boyfriend niyang ipinagmamalaki niya. And also, I'm getting married to the girl I love. If you really love me, let me go, Zarlene. Saad ni Oliver, dahilan para mapalamyal sa sahig si Zarlene. Ganon na lang yun, Oliver? Paano mo nasasabi sa akin yan? Nakahanap ka na kaagad ng ipapalit sa akin at pakakasalan mo na siya? Akala ko ba ako ang pakakasalan mo? Inis na tanong ni Zarlene bago siya tumayo at itinulak niya si Oliver. Matagal na kami magkakilala. At noon pa lang, gusto ko na siya. Gusto rin ng pamilya namin na kami ang magkatuluyan. Makakahanap ka naman ng ibang mamahalin mo. Kaya itigil na natin to. Good luck with your life, Zarlene. Bye. Saad ni Oliver bago niya iniwan doon si Zarlene. Doon na tuluyang bumagsak ang luha ng dalaga. Sumabay pa ang pagpatak ng ulan. Sobrang sakit. Paano niya nagawa sa akin to? Hindi pa ba ako sapat sa kanya kaya naghanap siya ng iba? Mahal na mahal kita, Oliver. Kaya bakit? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Zarlene habang patuloy siya sa paghagulhol. Makalipas ang halos 1 buwan ay malapit ng ikasal si Oliver. Napag-alaman ni Zarlene na mag-business partner ang mga magulang ni Oliver at nung babae na nagngangalang Joshel. Zarlene Rain Lopez! Hanggang kailan mo babalak umiyak at tumiga dyan? Siya na nga ang sabi sa'yo, di ba? Alam kong masakit, besh, pero wag mo namang ganyanin ang sarili mo. Nag-aalalang saad ni Gailey nang makapasok siya sa kwarto ng dalaga. Ang hirap tanggapin, Gailey. Mahal ko pa rin si Oliver. Anong gagawin ko? Lumuluhang saad ni Zarlene bago lumapit sa kanya si Gailey. Pinabangon siya nito at kinausap. Ay, ganyan talaga ang buhay, Zarlene. Mahal mo si Oliver pero hindi natin siya mapipilit. Yun ang desisyon niya kaya naman wala na tayong magagawa. Kung doon siya masaya, kailangan mo tanggapin yun. Pagpapaliwanag ni Gailey sa kaibigan niya bago siya kumuha ng tissue at pinunasan niya ang luha ni Zarlene. Sigurado ako makakahanap ka pa ng ibang lalaki na magmamahal sa'yo ng tunay. Dagdag ni Gailey bago niya inayos ang buhok ng dalaga. Maghilamos ka na nga muna. Sumunod ka sa akin sa kusina. Nagpaluto ko kay mama ng pagkain para dalhan ka dito. Tara, kakain tayo. Pag-aya ni Gailey at tumango naman ng dalaga. Ngunit nagtungo muna ito sa banyo upang maghilamos. Habang naghihilamos si Zarlene ay may bigla siyang naisip na ideya.
Noon kasi ay habang nanonood siya ng drama na palabas, kapag may ikinakasal ay may sumisigaw ng itigil ang kasal. Dahil doon ay nagkaroon ng ideya si Zarlene. What if pumunta ako sa simbahan kung saan ikakasal si Oliver at Joshel at pigilan ko ang kasal nila? Hindi matutuloy ang isang kasal kapag may hindi sang-ayon, di ba? Tanong ni Zarlene sa sarili niya. Nakakahiyaman para sa kanya, pero napagpasyahan niyang gawin iyon dahil yun na lang ang paraan para mabawi niya pa ang boyfriend niya. Gumaan naman ang pakiramdam ni Zarlene nang maisip niya yun at lumabas na siya sa banyo. Makalipas ang 1 linggo ay ngayon ang araw na ikakasal si Oliver. Hindi sinabi ni Zarlene ang plano niya kay Gailey dahil alam niyang hindi ito papayag. Nagsuot siya ng itim na dress at naghanda na papunta sa simbahan. May nakita siyang inaayos na simbahan kanina kaya sigurado siyang doon ikakasal si Oliver at Joshel. Kasalukuyan siyang nakasakay sa taxi habang papunta sa simbahan. Okay lang. Okay lang kaya itong gagawin ko? Tanong ni Zarlene sa sarili niya nang maalala niya ang ginawa sa kanya ni Oliver. Teka, ano ba itong iniisip mo, Zarlene? Siyempre kailangan natin gawin to. We can't let them get married. Hindi ko hahayaang ikasal sa ibang lalaking mahal ko. Saad ni Zarlene sa sarili niya nang tumigil ang taxi sa harap ng simbahan. Nagbayad naman siya kaagad at tumayo siya sa harap ng pintuan. Kasalukuyan itong nakasarado na dahil nagsisimula na ang seremonya. Huminga muna ng malalim si Zarlene bago niya binuksan yung malaking pinto. Akmang mag-aay doon na yung lalaki nang sumigaw si Zarlene. Itigil ang kasal! Sigaw niya dahilan para magtinginan sa kanya ang mga taong nandoon. Itigil ang kasal na to! Hindi ko hahayaang ikasal ka sa iba, mahal ko! Saad ni Zarlene habang naglalakad siya papalapit sa groom at bride. Kaagad namang napaharap sa kanya ang groom at bride dahilan para manigas siya sa kinatatayuan niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto niyang may mali. Doon niya napagtanto na hindi kasal ni Oliver ang napuntahan niya. Hindi niya kilala ang bride at groom na ito. Kagi! Hala, maling kasalan ang napuntahan ko. Sinong mga taong to? Gusto ko nilang magpakain sa lupa sa sobrang hiya! Namumulang saad ni Zarlene sa sarili niya habang ang lahat ng taong naroon ay nakatingin sa kanya. Akmang magsasalita na siya nang biglang tumakbo palapit sa kanya ang groom at binuhat siya nito na parang isang sakong bigas. Inilabas siya ng groom sa simbahan at ibinaba sa may parking lot. Get in! Utos ng lalaki dahilan para magtaka si Zarlene. Bakit? Kinakabahang tanong ni Zarlene doon sa lalaki pero hindi siya nito pinansin. Just get in. At aalis na tayo dito. Utos ng lalaki at wala namang nagawa si Zarlene kung hindi pumasok sa loob. Paalis na sila nang makita nilang papalabas na yung bride habang sumisigaw. Hindi naman sila naabutan ng mga tao doon at tuluyan na silang nakaalis sa lugar na yun. Man, that was unexpected. Natatawang saad ng lalaki dahilan para mabalik sa wisyo si Zarlene. Teka lang! Bakit mo nga pala ako pinasok dito? Balak mo ba akong kidnapin? Tanok ni Zarlene dahilan para mapairap ang lalaki. Maybe, pero baka ngayong araw lang. Don't worry. Hindi pa natapos ng lalaki ang sasabihin niya nang sumigaw si Zarlene. Don't worry? Sira ulo ka ba? Baka kung anong gawin mo sa akin, ha? Sisigaw talaga ako dito at hihingi ng tulong. Saad ni Zarlene nang takpan ng lalaki ang bibig ni Zarlene. Nahimik ka, babae ka. Ibabangga ko to kapag hindi ka tumigil dyan. Pagbabanta ng lalaki kaya naman wala nang nagawa si Zarlene kung hindi manahimik. Sino ka ba? At bakit mo ako sinama dito? Tsaka, bakit mo naman iniwan yung future wife mo doon? Nakasimangot na tanong ni Zarlene bago siya sumandal sa may sandalan. She's not my future wife. I don't even like or love her. I was forced to marry her dahil gusto na akong pag-asawahin ni mom and dad. Perfect na perfect ang pagdating mo at hindi natuloy ang kasal ko. Thank you. Anya habang si Zarlene naman ay hindi alam kung ano magiging reaksyon niya. By the way, my name is Zane. How about you?
Tanong ni Zane habang patuloy siya sa pagmamaneho. I'm Zerlene. Teka nga lang, saan mo ako dadalhin? Tanong ni Zerlene kay Zane na sa pagmamaneho pa rin nakafocus. Sa second house ko. We'll be staying there for tonight. May pag-uusapan tayo mamaya dun. Sagot ni Zane bago niya sinulyapan ng dalaga. Dadalhin niya ako sa bahay? Anong gagawin ko? Baka kidnapin niya ako. Baka ikulong niya ako dun. Tatalo na ba ako? Tanong ni Zerlene habang nakatingin siya sa bintana ng kotse ni Zane. I'm not some kind of pervert, kidnapper o bad guy. I just need your help and I can guarantee na makakauwi ka sa bahay mo ng maayos. Saad ni Zane na para bang nabasa niya ang iniisip ng dalaga. Okay. Yan na lang na isagot ng dalaga sa sinabi ni Zane. Maya-maya lang ay nakarating na sila sa may tapat ng isang magandang bahay. Bumaba na si Zane sa kotse kaya bumaba na rin siya kaagad. Sumunod naman siya kay Zane papasok sa loob ng bahay. This is my second house. Minsan lang ako pumunta dito kaya medyo madumi dito. Come in. Anya bago sila pumasok sa loob ni Zerlene. Sit down. May ipopropose ako sa iyong deal. Seryosong saad ni Zane dahilan para mapakunot ang ulo ni Zerlene. Ano kaya ang deal na gusto niya? Sana naman normal lang. Baka mamaya kung ano na yun eh. Saad ni Zerlene bago siya umupo sa sofa. Didiretsahin na kita. Papayag ka bang maging fake fiancé ko? Of course, I'll pay you. We'll just pretend to be sweet and loving kapag kasama natin ang family ko. Pagpapaliwanag ni Zane habang naghihintay siya sa sagot ng dalaga. Fake fiancé? Bakit kailangan niya pa ng fake di pa ikakasal na nga siya? Ang gulo naman ng lalaking to. Hindi makapaniwalang saad ni Zerlene habang seryosong nakatingin si Zane sa kanya. Bakit naman kailangan mo ng fake fiancé at bakit ako? Nagtatakang tanong ni Zerlene sa binata. Napabuntong hininga na lang si Zane dahil hanggang ngayon pala ay hindi pa rin naiintindihan ng dalaga ang mga nangyayari. From what you see kanina, they want me to marry some random girls they find because I'm still not in relationship even though I'm already 26 years old. That's why I want you to pretend as my fiancé para itigil na nila ang pagpipilit sa akin kasal ako sa iba. You'll be my fake fiancé and I'll give you money. Deal? Tanong ni Zane sa dalaga na kasalukuyang nag-iisip. Magpapanggap as fiancé niya? Pero may bayad. May bayad naman so bakit ako tatanggi? Tsaka masarap din maglaro ng pretend no? Parang katulad lang nung napapanood ko sa movies. Saad ni Zerlene sa sarili niya bago siya tumingin sa binata habang handa nang sabihin ang sagot niya. Sige, pero pretend lang ha? Hindi pa ako handang magpakasal no? Saad ng dalaga bago siya umiwas ng tingin sa binata. Malamang, pagpapanggap lang to. It's not like gusto ko magpakasal sa'yo. Ngayon lang din kita nakilala and you're not even my type. Pagsusungit ni Zane bago niya inirapan ang dalaga. Ay wow, nangiirap pala to. Pero wait, hindi kaya ang dahilan kung bakit ayaw niyang maikasal sa iba ay babae ang gusto niya? Kaya ba sinabi niyang hindi ako type niya dahil bakla siya? Hala, sayang naman ang kagwapuhan niya. Sayang, pwede ko pa naman siya maging crush. Hindi makapaniwalang saad ni Zerlene sa sarili niya. Hindi mo dapat ikahiya yan. Kung ganyan ka talaga, wala silang magagawa. Saad ni Zerlene habang si Zane naman ay nagtataka. Pinagsasabi ng babaeng to. Tanong niya sa sarili pero isinawalang bahala niya na lamang yun. Stay here. I need to take a bath. Mamaya lang ay pupunta dito yung isa kong tauhan para magdala ng kakainin natin ngayong lunch at dinner. May abot din siyang box at huwag mong bubuksan yun. You can open the television in case na maboard ka. Paalala ni Zane at tumango naman siya. Binuksan na nga niya yung TV at nagsimula na siyang manood. He looks handsome when he's serious. Sayang dahil hindi kami talo. Saad ni Zerlene dahil ang akala niya ay bakla si Zane. Makalipas ang halos 10 minuto ay biglang napaisip si Zerlene. What if rituhan ko siya ng kakilala kong pogi? Pero sayang talaga kung iisipin dahil ang gwapo niya. Para siyang Greek god at sobrang laki pa ng katawan niya. Kaya siguradong parang isang sakong bigas lang ako sa kanya nung binuhat niya ako kanina.
Nakangusong saad ni Zarlene sa sarili niya nang bigla siyang nakarinig ng doorbell. Kaagad naman siyang tumayo at nang buksan niya yung pinto ay bumungad sa kanya ang 5 lalaki. Lahat sila ay may daladalang gamit. Good morning, Miss Darlene. Ito na po yung mga pinapadala ni Sir Zane. Saad ng isang lalaki. Maraming salamat. Pakilagay na lang po doon sa mesa. Utos ng dalaga at sumunod naman sa kanya yung mga lalaki. Ma'am, ito po yung mga damit pinapadala ni Sir. Lahat po yun ay para sa inyo. Ito naman po yung mga pagkain at ito po yung pinakuha ni Sir sa amin na box. Saad nung isang lalaki bago sila nagpaalam kay Zarlene at umalis na. Sinimula namang ihanda ni Zarlene yung mga pagkain dahil sigurado siyang kakain na sila kapag natapos ng maligo si Zane. Nadala na nila? Tanong ni Zane nang makalabas ito sa kwarto niya. Yes po sir, tsaka dinala na rin daw nila yung mga pinapadala mo. Saad ni Zarlene bago niya inabot kay Zane yung maliit na kahon. Mabuti naman. Anya, bago niya kinuha yung box. Akmang babalik na si Zarlene sa paghahanda ng pagkain nang habulutin ni Zane ang kamay niya. Nabigla naman si Zarlene nang buksan ni Zane yung box at ang laman nito ay ang isang magandang singsing. Akmang isusuot na ito ni Zane nang higitin ng dalaga ang kamay niya. Why? We need to make it believable. Kaya bumili ako ng singsing. Saad ni Zane bago niya hinawakan ulit ang kamay ng dalaga para isuot sa kanyang singsing. I know sir, pero nakita ko yan. Kaka-release lang yan kahapon, tsaka ang mahal niyan. Baka mawala ko lang yan at magkautang pa ako sa'yo. Saad ni Zarlene at akmang hihigitin na niya ang kamay niya nang isuot na sa kanya ni Zane yung singsing. It's just a ring, so nothing to worry about. Kapag naiwala mo, bibilang kita ng bago. Kailangan lang yan para magmukhang totoo talaga na engaged na tayo. Saad ni Zane at wala namang nagawa ang dalaga. Napangiti naman si Zarlene dahil bumagay ito sa kamay niya. Let's eat. I'm hungry. Pag-aya ni Zane at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain si Zarlene ay kinuhanan na pala siya ng litrato ni Zane at ipinost niya ito na may caption. Late lunch with my fiancé. Wala pang 10 minuto ay kalat na ito sa buong internet. Walang kaalam-alam si Zarlene na ang kasama niya ay tagapagmana ng isang successful na kumpanya. Kinagabihan ay kumain na rin sila ng dinner. Pagkatapos noon ay nag-half bath na si Zarlene. Sinuot niya yung pantulog na ibinili sa kanya ni Zane. Magkabukod sila ng kwarto kaya naman solong-solo ni Zarlene ang kama niya. Magbubukas na sana siya ng social media accounts niya nang sandamakmak na notification ang natanggap niya. Napatakip na lang siya ng muka nang makita niya yung post ni Zane. Perfect! Ang galing talaga ng lalaking yun. Ngayon alam na ng lahat na engaged na kami. Sarkastikong saad ni Zarlene bago niya pinatay ang cellphone niya dahil tunog ng tunog yon sa notification. Umayos na siya ng higa at maya-maya lang ay nakatulog na siya. Kinaumagahan ay maaga siyang kumain, naligo at umalis sa ikalawang bahay ni Zane. Kasalukuyan silang papasok na sa mansyon ni Zane. Ang laki pala ng bahay mo. Mansyon na to, di ba? Tanong ni Zarlene nang hawakan ni Zane ang kamay niya. Yeah, and starting now, you'll be living with me. Saad ni Zane bago nila binuksan yung pinto. Doon bumungad sa kanila ang mga magulang ni Zane na mukhang kahapon pa sila hinihintay. Care to explain what you did yesterday? Zane Ives Melverio. Bungad na tanong ng ama ni Zane sa kanya. Tumakas ako dahil ayaw ko magpakasal sa babaeng yun. I don't want to marry her because I already love someone. Sagot ni Zane sa tanong ng ama bago niya ipinakilala si Zarlene. Noon pa lang sinasabi ko na sa'yo na may girlfriend na ako. Pero ayaw niyong maniwala. Pinigilan niya ang kasal dahil mahal niya ako at mahal ko din siya. I proposed to her last night because she's the one I want to marry. Dagdag pa ni Zane bago siya tumingin kay Zarlene na manghang-mangha sa kanya dahil ang galing niyang umacting. Yes po, matagal na kami magkasintahan ni Zane at seryoso po kami sa isa't isa. Saad naman ni Zarlene, dahilan para taasan sila ng kilay ng ama ni Zane na si Zach. Kung matagal na kayo, bakit hindi ka man lang ipinakilala sa amin ni Zane? Tanong ni Zach kay Zarlene. Ako po ang nagsabi sa kanya na huwag muna akong ipakilala sa inyo. Mayaman po kasi kayo at
natatakot ako na baka hindi ako tanggapin dito sa pamilya nyo. Hindi nyo ako tanggapin para sa anak nyo. Mahal na mahal ko po si Zane at hindi ko kakayaning mapalayo sa kanya. Seryosong saan ni Zarlene dahilan para mapangiti ang ina ni Zane na si Ishi. Hindi naman kami ganyan, iha. Ano ka ba naman, Zane? Dapat noon pa lang ipinakilala mo na sa amin ng girlfriend mo. E di sana'y hindi na kami nagpilit pa na pakasalan mo ang babaeng yon. Saad ni Ishi bago sila lumapit kay Zarlene. Hi, iha. I'm Ishi, Zane's mother and your future mother-in-law. Pagpapakilala ni Ishi sa girlfriend ng anak niya. Your mom is right, Zane. Dapat noon pa lang ay sinabi mo na sa amin. Saad ni Zack bago siya nagpakilala kay Zarlene. How would I supposed to introduce her to all of you? Hindi nyo nga ako pinaniniwalaan. I already told you that I have a girlfriend. Saad ni Zane pero hindi siya pinansin ng mga magulang niya dahil lahat sila ay nakapalibot kay Zarlene. Call us mom and dad since magiging future wife ka naman ng anak namin. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo. Masayang saad ni Ishi dahilan para mapangiti si Zarlene. Welcome to the family, iha. Sana bigyan niyo kami ng apo ng asawa ko. Saad ni Ishi habang si Zack ay kausap ang anak. Paano po namin kayo bibigyan ng apo hindi naman po kami talo ng anak nyo. Lalaking may malaking muscles din po ang gusto ni Zane. Saad ni Zarlene sa sarili niya na para bang kinakausap niya si Ishi. Soon po kapag magkaka-baby na kami ni Zane. As of now po kasi ang gusto ni Zane ay siya lang muna ang baby ko. Saad ni Zarlene dahilan para kiligin ang mag-asawa. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa may tumawag kay Zack at umalis na sila dahil sa trabaho. Simula noon ay doon na nanirahan si Zarlene. Masaya naman si Zarlene dahil kahit wala siyang ginagawa ay nagkakaroon siya ng pera. Halos malamog naman siya sa kakaalog sa kanya ni Gilly nang malaman nitong engaged na siya. Ano ka ba naman, babae? Bakit hindi mo sinabi na engaged ka na? Grabe, parang ang bilis naman! Saad ni Gilly habang nag-uusap sila sa isang restaurant. Well, siyang tumulong sa akin na mag-move on at nahulog kami sa isa't isa. Paggawa ng kwento ni Zarlene, hindi kasi alam ni Gilly ang tungkol sa pagpapanggap niya bilang fiancé ni Zane. Nakalagay kasi sa kasunduan nila na silang dalawa lang dapat ang makakaalam ng tungkol doon. Well, wala naman na ako magagawa since mahal niyo naman ang isa't isa. Tsaka mas okay na yan kaysa naman sa umiyak ka na naman dahil dun sa ex mong pangit. Saad ni Gilly bago ito uminom ng juice. At teka, speaking of ex, kumusta na kaya si Oliver ngayon? Sigurado akong kasal na sila at baka nakapag-honeymoon na sila. Saad ni Zarlene sa sarili niya bago siya nagsimulang kumain ulit. Makalipas ang halos 3 oras na pagchichikahan ay nagpaalam na si Gilly at Zarlene sa isa't isa. Umuwi na si Gilly habang si Zarlene naman ay nagtungo sa may kumpanya ni Zane. Nag-message kasi ito kanina sa kanya at pinapapunta niya si Zarlene sa may kumpanya niya. Nang makarating doon si Zarlene ay kumatok muna siya bago pumasok sa opisina ni Zane. Doon niya naabutan ng binata na nakahiga sa may sofa. Bakit mo ako pinapatawag? May problema ba? Tanong ni Zarlene bago siya umupo sa tabi ni Zane. My head hurts. Gusto ko na magpahinga. Saad ni Zane kaya naman hinipo ng dalaga ang noo niya. Doon na pagtanto ni Zarlene na nilalagnat si Zane. Nilalagnat ka! Teka, kukuha lang ako ng tubig at towel. Anya at aakmang tatayo na sana si Zarlene nang pigilan siya ni Zane. No, don't leave. Call my assistant. Hayaan mo siya ang kumuha ng tubig at towel. Stay by my side and don't leave me. Nakapikit na saad ni Zane bago niya inabot sa dalaga ang cellphone niya. Tinawagan naman kaagad ni Zarlene ang assistant ni Zane at nagpadala siya ng bottled water. Nagpadala din siya ng tuwalya at planggana na may tubig. Maya-maya lang ay dumating na ang assistant ni Zane at nagpasalamat si Zarlene doon. Palaging may dalang biogesic si Zarlene dahil madalas sumasakit ang ulo niya noon. Ngayon ay pinaupo niya si Zane at kumuha siya ng gamot. Ito yung tubig at gamot. Uminom ka na para maging maayos ang pakiramdam mo.
Utos ni Zarlene pero tumanggi si Zane. No, magpapahinga lang ako. Magiging maayos din ang pakiramdam ko. Saad niya bago inilayo ang gamot. Hindi pwede. Huwag kang matigas ang ulo, Zane. Isusumbong kita kay Tita Ishi kapag makulit ka. Paninirmo ni Zarlene pero ayaw pa ring uminom ni Zane. Aba, ang tigas ng ulo mo ah. Huwag ka na makulit at inumin mo na to. Pamimilit pa ni Zarlene kay Zane. Iyoko nga. Hindi ang galing sa doktor ko. Hindi ako umiinom ng gamot na hindi galing sa doktor ko. Dahil baka magkaroon ako ng allergy. Mamaya na ako iinom ng gamot. Sa mansyon na. Pagtanggi ulit ni Zane dahilan para mainis na si Zarlene. Isinubo niya ang gamot at madiin niyang hinalikan si Zane. Nabigla siya nang tumugon sa halik si Zane at nainom nito ang gamot. Nang bumitaw si Zane sa halikan ay kaagad siyang pinainom ni Zarlene ang gamot. Very good. Now, hubadin mo yung coat mo at pupunasan kita para maging maayos ng pakiramdam mo. Saad ni Zarlene at sumunod naman si Zane sa kanya. Hindi rin makapaniwala ang binata na hahalikan siya ni Zarlene, mapainom lang siya ng gamot. Sa kabilang banda naman ay parang may nagputukan na fireworks sa puso ng dalaga sa sobrang lakas ng tibok nito. Hindi niya inaasahan na hahalikan niya si Zane. Mukhang wala lang naman ito kay Zane, kaya napahinga siya ng maluwag. Matapos uminom ng gamot ay nagpahinga sandali si Zane at nakatulog na siya habang pinupunasan siya ng dalaga. Matapos niyang punasan si Zane ay binantayan niya ito. Napapangiti na lang si Zarlene habang pinagmamasdan ng binata. Kahit pala hanggang pagtulog, ang gwapo niya pa rin. Sayang, sana sa babae ka nalang nagkakagusto, no? Pero if ever man na maging straight ka, may pag-asa kaya ako sa'yo? May pag-asa kayang magustuhan mo ko? Tanong ni Zarlene kay Zane habang natutulog ito. Narinig ni Zarlene na may kumatok sa pinto, kaya naman akmang tatayo na siya upang pagbuksan ito. Nang higitin siya ni Zane dahilan para mapaupo ulit siya sa sofa. Come in. Saad ni Zane at pumasok naman yung kumakatok kanina. Gising ka? Hindi kaya narinig niyo yung mga pinagsasabi ko kanina? Hala siya, sana hindi naman. Kinakabahang tanong ni Zarlene sa sarili niya. Good afternoon, sir. You're free to go home na. I already contacted your brother at sinabi ko na po sa kanya na siya muna ang assign dito hanggat may sakit ka pa po. Saad ng assistant ni Zane na si Rico. Maraming salamat. Pwede ko nang iuwi si Zane, no? Tanong ni Zarlene kay Rico at tumango naman ito. Yes, ma'am. Ako rin po maghahatid sa inyo sa mansyon since mukhang hindi na po kaya magmaneho ni sir. Saad ni Rico kaya naman tinulungan na ni Zarlene na makatayo si Zane. Lumabas na sila sa may kumpanya at inihatid na sila ni Rico sa mansyon. Inihiga ni Zarlene si Zane sa kama nito. Kinagabihan ay hindi na lumabas si Zane at hindi na ito nag-dinner. Ipinagtira siya ni Zarlene ng pagkain in case na magising ito ng madaling araw. Kasalukuyang nagsiselfone si Zarlene nang biglang umulan. Bukod doon ay nagsimula ng kumulog at kumidlat kaya naman itinigil na ni Zarlene ang pagsiselfone upang matulog. Ngunit bago pa man niya maipikit ang mga mata niya ay bigla nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Kaagad naman siyang tumayo dahil baka may kailangan sabihin yung mga maid sa kanya. Nabigla naman si Zarlene nang makita niyang si Zane ang naroon. Napaigtad siya nang biglang kumidlat dahilan para maintindihan ni Zarlene ang sitwasyon. I'm scared of thunder. Can I sleep with you tonight? Kinakabahang tanong ni Zane. Kaagad naman siyang initian ng dalaga at pinapasok sa loob ng kwarto. Kaagad na humiga si Zane sa kama at sumunod naman si Zarlene. Nang makahiga si Zarlene at niyakap siya ni Zane dahilan para magulat ang dalaga. Okay lang naman to, diba? Hindi naman kami talo eh. Sige, hahayaan ko muna siya since wala naman tumali siya. Saad ni Zarlene sa sarili niya habang hinahaplos niya ang buhok nito. Akmang pipikit na sana ulit siya nang biglang yumunog ang cellphone niya, hudyat na may tumatawag sa kanya. Kaagad niya naman itong sinagot ng tapagtanto na si Ishi ito. Hello po, Tita Ishi. Bakit po kayo napatawag? Tanong ni Zarlene habang patuloy siya sa paghaplos sa buhok ng binata. Sorry sa storbo, Iha. Alam kong sobrang late na ng gabi pero kailangan ko lang talagang tumawag. Pwede mo bang samahan si Zane sa iisang kwarto?
Hindi kasi siya nakakatulog kapag kumikidlat. Para kahit may kausap man lang siya. Tsaka, pwede naman yun since mag-fiancé naman kayo, di ba? Tanong ni Ishi dahilan para magtaka ang dalaga. Hindi nakakatulog si Zane kapag kumikidlat? Pero tulog na siya ngayon, oh. Mukhang masarap pa nga ang tulog niya eh. Nagtatakang saad ni Zarlene sa sarili niya habang nakatingin kay Zane na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Huwag po kayo mag-alala, ma'am, dahil tulog na po si Zane. Kasalukuyan pong nakayakap siya sa akin habang natutulog. Saad ni Zarlene dahil para makahinga ng maluwag si Ishi. Napangiti na lang si Ishi dahil noong sila pa ang kasama ni Zane ay hindi ito nakakatulog. Pero ngayong kasama na nito ang dalaga ay nakakatulog na si Zane. My son must love you so much. He must feel safe in your arms kaya nakatulog siya. This is the first time na natulog siya nang kumukulog at kumikidlat. Thank you for making our son feel safe. Pagpapasalamat ni Ishi sa dalaga. Nagpaalam na rin siya kaagad at pinatay na ang tawag. He feels safe with me? Ano ba to? Bakit ko ba nararamdaman to? Why do I feel butterflies in my stomach whenever I'm looking at him? Tandaan mo, Zarlene, hindi kayo talo ng lalaking yan. Pagpapaalala ni Zarlene sa sarili niya bago niya ipinikit ang mata niya upang matulog na. Hindi na masyadong masakit ang ulo ni Zane nang magising siya kinaumagahan. Gising na ang diwa niya pero hindi niya pa rin binubuksan ang mga mata niya dahil gusto niya pang matulog. I still want to sleep. Sobrang lambot ng unan ko. Saad ni Zane bago niya muling ibinaon ang ulo niya sa dibdib ni Zarlene sa pag-aakalang unan ito. Ngunit nang hawakan niya ang inaakalang unan ay may nakaramdam siyang kakaiba. Nang imulat niya ang mga mata ay bumungad sa kanya ang dibdib ng dalaga na nasa harapan na niya ngayon. Nakadamit ang dalaga pero ramdam na ramdam niya ang kalambutan nito. Kaagad naman siyang lumayo at pinagmasdan niya ang mukha ni Zarlene. Para itong anghel na natutulog dahilan para mapangiti si Zane. Inaantok pa rin siya kaya naman napagpasyahan niyang matulog muna ulit. Muli niyang ibinaon ang ulo niya sa dibdib ni Zarlene, ngunit nabigla siya nang may magsalita. Hindi naman halatang nag-enjoy ka sa dibdib ng fiancé mo, kapatid ko. Pero baka malamog mo yan kakaunan mo dyan, ha? Time to wake up para makakain ka na ng breakfast at makainom ka na ng gamot. Taas kilay na saad ng isang babaeng nakatingin sa kanilang dalawa ni Zarlene. What the heck, Ate Zia? What the hell are you doing here? At paano ka napasok sa kwarto namin? Sigaw ni Zane sa kapatid niya habang si Zarlene naman ay natutulog pa din. Shh! My little brother! Your fiancé is still sleeping. Nalaman ko na hindi tuloy ang kasal niyo ng babae kaya umuwi ako. Well, that's okay dahil mukhang mahal na mahal mo naman yung new fiancé mo. Saad ng kapatid ni Zane na si Zia habang nakapamewang ito. Yeah, I love her. She stopped the wedding because we love each other. Pwede ba mamaya na tayo mag-usap, ate? I still want to sleep. Pagrereklamo ni Zane nang biglang magising si Zarlene sa ingay. Halos mapasigaw naman siya nang makita niyang may babaeng nasa kwarto niya. Who is she? Nauutal na tanong ni Zarlene kay Zane. It's my older sister, Zia. She came here dahil hindi siya makapaniwalang engaged na tayo. Saad ni Zane bago siya lumapit kay Zarlene at hinalikan niya ito sa labi. Good morning, love. Thank you for cuddling with me last night. I love you. Nakangiting saad ni Zane bago siya tumingin sa kapatid habang si Zarlene naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. I love you too. Pagsagot naman ng dalaga bago niya nginitian si Zane. Ang aga naman ng lovey-dovey things nyo. Tara na, handa na ang breakfast at kakain na tayo. Saad ni Zia bago siya lumabas. Sumunod naman sa kanya si Zane at Zarlene at kumain na sila ng breakfast. Simula nung araw na yun ay kahit nasa bahay sila ay palaging hinahalikan ni Zane si Zarlene, lalo na kapag ito ay aalis na papunta sa trabaho. Nasa trabaho si Zane at mag-isa lang si Zarlene sa bahay. Day off kasi ng mga maid nila ngayon kaya solo lang si Zarlene. Kasalukuyang naglilinis si Zarlene ng sala. Habang naglilinis siya ay hindi niya napansin na may tubig pala sa sahig dahilan para madulas siya. Naging masama ang pagbagsak niya dahilan para sumakit ng sobrang hita niya. Gusto niyang tumayo pero dahil sa sobrang sakit ay hindi siya makatayo. Pinilit niya pang gumapang
makuha lang yung cellphone niya at tinawagan niya si Zane. Sumagot ka, Zane! Sobrang sakit ng legs ko. Napasama pa ang pagbagsak ko. Please, sumagot ka! Saad ni Zane habang nagsisimula ng tumulo ang luha sa mga mata niya. Nasa meeting si Zane nang tumawag sa kanya si Zarlene. Kaagad niya naman itong sinagot at para siyang kinuryente nang marinig niyang humahagulhol ang dalaga. Zarlene, why are you crying? Did something bad happen? Sigaw ni Zane dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat ng empleyado niya na nasa meeting. Nadulas ako, Zane. Sobrang sakit ng legs ko. Hindi ako makatayo at makalakad. Humahagulhol na saad ng dalaga dahilan para kumabog ng malakas ang puso ni Zane. Don't end the call, Zarlene. I'll be there in 10 minutes. Saad ni Zane bago siya tumayo sa swivel chair niya. Cancel muna ang meeting. My fiancé needs me right now. Saad ni Zane bago siya nagmamadaling umalis sa kumpanya niya. Hang in there, Zarlene. Papunta na ako dyan. Pagpapakalma ni Zane kay Zarlene bago siya nagsimulang magmaneho ng mabilis. Sa buong buhay niya ito ang unang beses na nagmaneho siya ng sobrang bilis makapunta lang sa pupuntahan niya. Nang makarating si Zane sa mansyon niya ay nagmamadali siyang pumasok sa loob at tumakbo papalapit sa dalaga. Hold on tight. Bubuhatin kita. Saad ni Zane bago niya binuhat ang dalaga at isinakay niya ito sa kotse. My leg hurts. Lumuluhang saad ni Zarlene bago nagsimulang magmaneho si Zarlene. Kaunting tiis lang. Malapit na tayo sa ospital. Saad ni Zane bago sila tuluyang nakarating sa ospital. Kaagad na ginamot ng doktor si Zarlene habang si Zane naman ay nakaupo lang sa waiting area. Mukhang matatagalan pa ang panggagamot ng doktor kaya naman lumabas muna si Zane ng ospital upang bumili ng makakain ni Zarlene in case na magutom ito. In my whole life, ngayon lang ako nagpanik ng ganito. This is nothing, right? I'm just overreacting, right? Sunod-sunod na tanong ni Zane sa sarili niya habang naglalakad siya sa hallway ng ospital. Pabalik na siya ngayon at marami siyang biniling pagkain, prutas at mga tinapay. Mr. Melvin Rio, maayos na po ang legs ng fiancé niyo. Sumakit lang ng sobrang legs niya dahil sa pagkakabagsak niya at okay na siya ngayon. Nasa room 12 si Miss Zarlene at kasalukuyang hinihilot ng isa sa mga nurse ang binti niya. Saad ng doktor bago nagpasalamat si Zane sa kanya at nagtungo na ito sa kwarto ni Zarlene. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Zarlene na nakaupo habang may lalaking nurse na naghihilot sa binti ng dalaga. Hindi alam ni Zane pero may naramdaman siyang kakaiba. Para bang nagsiselos siya dahil nahahawakan ng ibang lalaki ang binti ni Zarlene at hindi niya gusto yun. Zane! Nandito ka na pala! Masayang saad ni Zarlene dahilan para mapatingin siya sa dalaga at ngumiti. I bought you fruits, bread and other foods. Gusto mo na bang kumain? Tanong ni Zane habang masama pa rin siyang nakatingin doon sa lalaki. Napansin naman yun ni Zarlene at napangisi ito. He keeps on looking at Nurse Kiro, seriously? Hindi kaya type niyang lalaking to? Sa bagay, gwapo na si Nurse Kiro, malaki pang katawan. Ngayon ko lang nalaman na mahilig pala sa mga muscles si Zane. Hindi makapaniwalang saad ni Zarlene sa sarili niya matapos na si Kiro sa paghihilot sa kanya. Okay na po, Miss Zarlene. I'll be back here tomorrow morning para hilutin ulit bago kayo umuwi sa bahay. Alis na po ako. Nakangiting saad ni Kiro kay Zarlene dahilan para mapaasik si Zane. Feeling gwapo. Mas gwapo ako sa'yo, uy. Inis na saad ni Zane habang matalim pa rin siyang nakatitig kay Kiro habang naglalakad na ito papalabas sa kwarto ni Zarlene. You keep looking at him, Zane. Type mo ba? Gusto mo ba ireto kita kay Kiro? Mabait yun. Nakangising saad ni Zarlene dahilan para mapatingin sa kanya si Zane. What the hell are you talking about, Zarlene? Hindi makapaniwalang tanong ni Zane habang nakatingin siya kay Zarlene. Ang sabi ko, kung type mo ba si Nurse Kiro? Kasi kung oo, irereto kita doon. Pag-uulit pa ng dalaga dahilan para mapatakip na mukha si Zane. What makes you think that he's my type? I'm not gay, Zarlene. Saad ni Zane dahilan para mabigla ang dalaga. You're not? Sabi mo, I'm not your type kaya ang nasa isip ko, baka lalaki ang gusto mo. Pagpapaliwanag ni Zarlene habang si Zane naman ay hindi makapaniwala sa narinig niya. Of course not.
I don't like men because I'm straight. Pagpapaliwanag ni Zane habang si Zerlyn naman ay painosenteng sumipol. So all this time akala mo bakla ako. How could you think of that? Laki-laki ng katawan ko at sobrang lalaki ako kung kumilos. Saad ni Zane dahilan para mapanguso si Zane. Sorry na, akala ko lang naman yun eh. Tsaka alam ko na yung totoo ngayon. Pero akala ko talaga type mo si Nurse Kiro. Iba kasi yung tingin mo sa kanya eh. Natatawang saad ni Zerlyn dahilan para mapasimangot si Zane. I'm giving him that because he's touching your legs and I don't like that. Saad ni Zane na parang nagtatampong bata. Are you jealous? Dahil ba gusto mo sa yung legs lang ang hahawakan niya? Pangaasar ni Zerlyn dahilan para talikuran siya ni Zane. Joke lang! Saad ni Zerlyn bago siya tumayo. Ito naman hindi mabiro. Hindi na natuloy ni Zerlyn ang sasabihin niya nang matumba siya dahil medyo masakit pa rin ang paa niya. Natumba siya dahilan para mapaibabaw siya kay Zane. Hindi ako nakikipagbiruan. Maikling saad ni Zane bago niya binaliktad ang pwesto nila ni Zerlyn at madiin niyang hinalikan ng dalaga. Nabigla si Zerlyn sa ginawa niya pero tumugon din naman siya sa halik. Nang matapos silang maghalikan ay hinihingal si Zerlyn kaya naman binuhat siya ni Zane at iniga sa kama. Hindi ka pa rin ba babalik sa kumpanya mo? Baka may importanteng meeting ka ngayon. Tanong ni Zerlyn kay Zane. I already canceled all my meetings today. Kaya babantayan kita dito ngayon hanggang sa pwede ka nang umuwi. Saad ni Zane bago niya hinimas ang buhok ng dalaga. Gusto mo bang kumain? May mga pagkain ako ditong binili. Saad ni Zane at tumango naman ang dalaga. Gusto ko ng ubas at strawberry. Anya kaya naman binigyan siya noon ni Zane. Simula nung maaksidente si Zerlyn ay may kakaiba ng nararamdaman si Zane para sa dalaga. Hindi niya alam pero nagiging sobrang saya niya kapag nakikita niya si Zerlyn. Napapansin niya rin na palagi siyang excited umuwi galing sa trabaho para lang makita at makasama ito. Sa kabilang banda naman ay ganun din ang nararamdaman ni Zerlyn. Alam niya sa sarili niya na hindi inaasahang mahuhulog siya sa binata. I'm home! Sigaw ni Zane nang makauwi na siya sa mansyon niya. Kaagad naman siyang sinalubong ni Zerlyn at niyakap niya ang dalaga. I miss you, love. Paglalambing ni Zane kay Zerlyn bago niya ito hinalikan sa labi. I miss you too. Siya nga pala, nakapagluto na sila yaya ng dinner. Tara, sabay na tayong kumain. Pag-aaya ni Zerlyn at tumango naman ang binata bago sila nagtungo sa may dining area. Love, simula pa lang tomorrow. Pahinga muna ako. I'll be home for 2 weeks at si kuya muna ang magiging charge doon. I'll be with you for whole 2 weeks. Masayang saad ni Zane. That's great! Pwede tayong manood ng movies at gumala. Masayang saad naman ni Zerlyn. Yeah, we can go on a romantic date. Pagbibigay suggestions ni Zane at pumayag naman si Zerlyn. Nang matapos silang kumain at napagpasyahan nilang manood ng movie sa kwarto ni Zane. Sa sinehan ay nagaya si Zane pero mas gusto ni Zerlyn na sa kwarto na lamang para pwede silang humiga. I really like your smell. You smells like strawberry. Saad ni Zane habang nakabaon ang ulo niya sa leeg ng dalaga. Thank you. Ito yung pabango na pinadala sa akin ng mom mo. Saad ni Zerlyn bago siya pasimpleng hinalikan ni Zane sa labi. Halik na halik ka. Parang sumusobra na. Taas kilay na saad ni Zerlyn dahilan para mapanguso ang binata. Bawal ba? Anya na parang batang malungkot. Nabigla naman si Zane nang halikan siya ni Zerlyn bago sumagot. Hindi naman. Sagot naman ng dalaga nang pumatong sa kanya si Zane. So, hindi bawal, di ba? Nakangising tanong ni Zane at tumango naman ng dalaga. Nagulat na lang si Zerlyn nang halikan siya muli ni Zane sa labi. Let's just cuddle. Pag-ayaya ni Zane at pumayag naman ng dalaga. Pinatay na ni Zane ang TV at nahiga na silang dalawa. Magkayakap silang dalawa habang nagkukwentuhan at tumatawa. Maya-maya lang ay nakatulog na rin silang dalawa. Makalipas ang halos 6 na buwan ay masaya silang magkasama. Parang kasintahan kung ituring nila ang isa't isa. Maayos naman ang lahat hanggang sa may hindi inaasahang pangyayari. Kasalukuyang nasa grocery si Zerlyn para bumili ng favorite drink nila ni Zane nang may magsalita sa likuran niya.
Zerlin! Pagtawag ng isang pamilyar na boses, dahilan para mapatingin sa kanya si Zerlin. Napako naman ang tingin ni Zerlin sa kinatatayuan niya nang mapagtanto niya kung sino iyon. Nakatayo sa may likuran niya ang lalaking iniwan at niloko siya. Walang iba kung hindi si Oliver. Wow! It's been a while. You're much beautiful now. Masayang saad ni Oliver habang nakatingin sa kanya. I miss you, Zerlin. Can we talk? Tanong ni Oliver dahilan para peking matawa si Zerlin. Sorry Oliver, but no. I'm already in a healthy relationship at baka kung ano pang isipin ng fiancé ko kapag nakita niyang kausap kita. Saad ni Zerlin at akmang aalis na siya nang hawakan ni Oliver ang kamay niya. You're engaged? Bakit parang ang bilis naman? Sino ba yung mokong na yan, ha? Hindi makapaniwalang saad ni Oliver dahilan para mainis ang dalaga. Ikaw nang nagsabi noon na makakahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin ng seryoso at nakilala ko na siya. At huwag mo nga ako minumokong-mokong ang fiancé ko. He's a rich and talented businessman and you'll never be like him. Inis na saad ni Zerlin bago niya tinalikuran ng ex niya at nagtungo sa counter para magbayad. Nang makalabas si Zerlin ay sinundan pa rin siya ni Oliver kaya naman nagalit na siya. Stop following me, Oliver! We already broken up, so stop! Baka makita ka ng fiancé ko at kung ano pang gawin niya sa'yo. Madaling magselo si Zane kaya layuan mo na ako. Inis na saad ng dalaga dahilan para matawa si Oliver. Zane Ives Melvenrio? Yung lalaking yun talaga? Mayaman talagang pinili mo, ha? Tama nga sila, ma'am. Mukha kang pera. Inis na saad ni Oliver. Nabigla siya nang sampalin siya ni Zerlin. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! He loves me and I love him! Hindi ko siya pineperahan. That's one of the reason we can't be together. Dahil masama ang ugali ng mga magulang mo. Grabe ang natanggap kong insulto at masasakit na salita pero nagstay ako sa'yo noon dahil mahal kita. Now it turns out that you're just like them. Hindi na napigilan ni Zerlin ang sarili niya at sinigawan na niya si Oliver. Habang sinisigawan siya ni Zerlin ay nahagip ng mata niya si Zane. Doon ay nakaisip ng paraan si Oliver kung paano niya sisirain ang relasyon nila. Okay, fine. Pero hindi ko hayaan maging masaya kayo. Sisirain ko kayong dalawa. Saad ni Oliver bago niya niyakap si Zerlin. Nabigla naman ang dalaga at hindi makagalaw sa sinabi ni Oliver. Mula naman sa kabilang side ng kalsada ay hindi makapaniwala si Zane sa nakita niya. Nakita niyang yakap-yakap ni Oliver si Zerlin dahilan para madurog ang puso niya. Kagabi lang ay kinumpirma na niya sa sarili niya na gusto niya si Zerlin. Tapos ay ganito pa ang makikita niya. Sakit at selos ang nararamdaman niya. Doon napaisip si Zane. Yung ex niya pa rin siguro talaga ang gusto niya. Wala naman ako magagawa. Malungkot na saad ni Zane bago siya bumalik sa kotse niya. Minessage niya si Zerlin na may gagawin siya at umalis. Sa kabilang banda naman ay halos ilang minutong napatigil ang dalaga pero nang maalala niya si Zane ay nabalik siya sa wisyo. Kaagad niyang itinulak si Oliver at malakas niya itong sinampal. Hindi mo masisira ang relasyon namin dahil mahal namin ang isa't isa. Tumigil ka na, Oliver! Inis na saad ni Zerlin habang si Oliver naman ay nakangisi lamang. Nakita niya kasi kung paano naglakad papalayo si Zane nang makita sila nito. Let's see about that. Huling saad ni Oliver bago niya iniwanan doon si Zerlin at umalis na. Ang mga sinabi ni Oliver ay tumatak sa isipan ni Zerlin. Napansin niya rin simula nung araw na yon ay parabang naging kakaiba na ang kinkilos ni Zane. Kung noon ay kapag inaaya niya ito ay sumasama ito agad, pero ngayon ay palagi siyang tinatanggihan. Nagtataka siya kung bakit pero ayaw niya namang magtanong dahil baka mas lalo lang magalit si Zane. Kasalukuyang 12:00 na ng madaling araw ay nasa sala si Zerlin. Inaantay niya kasing umuwi si Zane para sabihin na may family dinner sila sa may linggo. Maya-maya lang ay narinig na niya ang busina ng kotse ni Zane. Nang pumasok ito ay kaagad siyang sinalubong ni Zerlin. Kung noon ay palaging yakap ang gusto ni Zane kapag umuwi siya, ngayon ay malamig na lamang siyang nakatingin kay Zerlin. What do you want? Malamig na tanong ni Zane sa kanya dahilan para kumirot ang puso ng dalaga. Pinapasabi lang ni tita na meron daw family dinner sa linggo. Nang dahil doon ay nagpuyat ka? Wala ring saysay dahil hindi naman ako pupunta. Malamig na saad ni Zane at akmang lalampasan na siya.
nang may kakaibang naamoy sa kanya si Zarlene. Peach scent, amin ng babae yun ah. Saad ni Zarlene sa sarili nang bago siyang napako sa kinatatayuan niya. Humarap sa kanya si Zane at doon ay nahagip ng mata niya ang kulay pula na marka ng lipstick na nasa kwelyo nito. Amoy babae, red lipstick. May babae na siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Zarlene sa sarili niya habang nakatingin siya kay Zane. Bakit ako nagsiselos? Pero ito ba ang dahilan kung bakit niya ako iniiwasan ng nakaraan? Dahil may babae na siya? Pero bakit hindi niya pa sinasabi sa akin? Huli na mapagtanto ni Zarlene na tumutulo na pala ang luha niya. Nabigla naman si Zane dahil bigla na lang umiyak ang dalaga. I understand. Maikling saad ni Zarlene bago niya nginitian si Zane habang patuloy pa rin ang pagtulo ng luha niya. Tinalikuran na niya si Zane at dumiretso na kaagad siya sa kwarto niya. Doon niya ibinuhos ang luha niya. Sobrang sakit para sa kanya dahil mahal na mahal niya si Zane. Bakit ba ganito? Pagpapanggap lang naman talaga to, diba? Pero bakit ang sakit? Lumuluhang saad ni Zarlene bago siya humiga sa may kama niya. Nang dahil sa pangyayaring yun ay iniwasan na rin ni Zarlene si Zane. Bumalik na sila sa dati na parang hindi magkakilala. Hindi na sila nag-uusap at hindi na rin sila sabay kumakain. Masakit para kay Zarlene pero kailangan na niyang idistansya ang sarili niya dahil mukhang may ibang babae na talaga si Zane. Masakit din para kay Zane dahil akala niya ay nagpapanggap na lang si Zarlene na masaya sa kanya noon. Nasaktan siya dahil ipinaramdam sa kanya ni Zarlene na mahal siya nito tapos ay nakita niya ang babaeng minamahal niya na yakap ang ex nito. Kasalukuyan siyang nakaupo sa swivel chair niya nang may pumasok na babae. Ikaw na naman. Can you just go away? Naiinis at naiirit na ako sa mukha mo. Inis na saad ni Zane kay Joshel. Oh, come on. Don't be like that, Zany. I'm here to pay you a visit. Malanding saad ni Joshel bago siya lumapit kay Zane. Don't come near me. I hate your scent. Kumakapit yung amoy mo sa akin and I hate it. Galit na saad ni Zane dahilan para mainis si Joshel. Naiinis siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin bumibigay sa kanya si Zane. Kaya naman napagpasyahan na niyang maghubad sa harapan ni Zane. I'll give you my body, Zany. Just love me back. Nangaakit na saad ni Joshel kay Zane pero malamig lang itong nakatingin sa kanya. Kaagad na kinuha ni Zane ang cellphone niya at tinawagan niya ang assistant. Tumawag ka ng gwardya at alisin yung babaeng ito sa opisina ko. Malamig na saad ni Zane dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin sa kanya si Joshel. Leave my room o ipapakaladkad kita sa kanila. Pagbabanta ni Zane dahilan para walang magawa si Joshel at umalis na ito. Pagkalabas ni Joshel ay ang kaibigan naman ni Zane ang pumasok. Wow! Bakit may babae sa opisina mo? Bakit parang nagsusuot siya ng damit? Don't tell me may nangyari sa inyo. Pero bakit bro? Akala ko ba may fiancé ka na? Tanong ng kaibigan ni Zane na si Marson. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Naiinis na nga ako dahil palagi na lang siyang pumupunta dito para landiin ako. Inis na saad ni Zane bago siya nagsimulang mag-type sa laptop niya. Pero si Joshel yun, di ba? Joshel May Gomez. Siya yung kasabay mo na ikakasal pero sa kabilang simbahan sila. Hindi rin natuloy ang kasal nila ni Oliver Juarez noon. Pagkukwento ni Marson dahilan para mapatigil si Zane. Sino yung lalaki? Tanong ulit ni Zane. Si Oliver Juarez. Don't tell me hindi mo yung kilala. Business partner ng kumpanya mo, kumpanya ng mga magulang niya. Pagpapaliwanag ni Marson. Can I see his picture? Tanong ni Zane. This can't be. Pero parang yung ex ni Zarlene at yung dapat mapangasawa ni Joshel ay iisa. Saad ni Zane sa sarili niya. Siya nga. He's my Zarlene ex. Hindi kaya nilalapitan nila kaming dalawa para paghiwalayin. Joshel has been bothering me. Tapos si Oliver naman ay pilit na nakikipagbalikan kay Zarlene. Saad ni Zane dahilan para magets niya na ang mga nangyayari. Marson, pwede ko bang hiramin ng private investigator mo? May papaimbestigahan lang ako. Kapag nalaman kong totoong hinala ko, bababagsakin ko ang dalawang yun. Malamig na saad ni Zane. Sure, tatawagan ko si Gabriel. Saad ni Marson. Nang makarating siya sa opisina ni Zane ay pinaliwanag na ng binata ang gagawin ni Gabriel.
Ang kailangan niya lang gawin ay makakuha ng ebidensya na pinlano ni Joshel at Oliver na pag-awayin at paghiwalayin sina Zane at Zerlene. I got it, sir. I'll start investigation now. Saad ni Gabriel bago siya umalis para simulan na ang pag-iimbestiga. Kapag totoo ang hinala mo, ako nang bahala dun sa babae. I'll expose her. Nakangising saad ni Marson at pumayag naman si Zane. Sinimulan na ni Gabriel ang pag-iimbestiga at sinundan niya si Joshel. Pumunta ito sa isang restaurant at nakita niya ring naroon si Oliver. Umupo ito sa table kung saan naroon si Oliver habang si Gabriel naman ay naupo sa may likuran nila. Kamusta? Nakakit mo ba si Zane? Bungad na tanong ni Oliver dahilan para mapaasik si Joshel. Hindi pa. Nagmamatigas yung lalaki na yon. Pero sigurado akong bibigay din sa akin yung lalaking yon. Si Zerlene, maayos na ba kayo? Tanong naman ni Joshel kay Oliver. Hindi pa. Hindi pa kami nagkikita ulit simula nung nangyari sa grocery store. But I'm planning to make her mine again. I'm planning to host a party na kasama si Gilly para siguradong sasama siya. Pagkatapos kapag nalasing na siya, saka ako kukunin ang virginity niya. Mapapadali ang pagbalik niya sa akin kapag nabuntis ko siya. Pagpapaliwanag ni Oliver sa plano niya dahilan para mapangisi si Gabriel. Wala silang kaalam-alam na ang mga plano nila ay nire-record na. Just continue pestering Zane. At kapag may pagkakataon ay dapat may mangyari sa inyong dalawa para tuluyan na sila magkahiwalay. Saad ni Oliver at pumayag naman si Joshel. Sandali lang silang nag-usap at umalis na rin kaagad si Joshel. Binuksan ni Gabriel ang laptop niya at sinend niya kaagad kay Zane ang litrato ni Joshel at Oliver na magkasama, pati na rin ang recording ng pag-uusap ng dalawa. Tumunog naman ang cellphone niya bilang pagresponde at doon niya nakita na binayaran na kaagad siya ni Zane. Ang bilis ah. As expected, ganito talaga ang mga mayayaman. Saad ni Gabriel bago siya tumayo at umalis na sa restaurant na yon. This is all the evidences I need. Rico, tell Suwa Company that I'm pooling my investment in their company. At ikaw naman Marson, alam mo nang gagawin mo. Saad ni Zane sa kaibigan niya at tumango naman ito. Of course, alam ko na. Ngayon, uuwi ka na at makipagbati doon sa fiancé mo. Baka iwanan ka na nun at ipagpalit ka pa kapag hindi mo siya sinuyo. Natatawang saad ni Marson bago ito nagbukas ng laptop. Haya, I need to say sorry to her. Alam kong galit siya sa akin dahil naaamoy niya ang pabango ni Joshel sa akin. Pati na rin yung red lipstick ng babaeng yun sa may kwelyo ng long sleeve ko. Seryosong saad ni Zane dahilan para mas lalong matawa si Marson. Nako, seryoso na yan. Yaari ka na talaga dun. Baka inakala nun ang bababae ka na. That must be the reason why she's avoiding you. Nito habang nakafocus pa rin sa laptop ang tingin niya. Well, it's not my fault. Hindi ko nga alam na nalagyan na ako ng lipstick sa kwelyo ko eh. I don't even like her scent. I don't know why pero para bang nasusuka ako. Peach smells good pero yung kanya, hindi. Pagkukwento ni Zane bago niya kinuha ang susi ng kotse niya. I'll be going home. It's already 7 p.m. saka para makasabay na akong kumain ng dinner si Zerlene. Pagpapaalam ni Zane sa kaibigan niya. Yeah, I'll be going na rin. Sabay ko na itutuloy to. Saad ni Marson bago niya isinarado ang laptop niya at lumabas na sila ni Zane sa may opisina nito. Nang makalabas sila sa may kumpanya ay umalis na rin kaagad si Zane. Habang papauwi siya, iniisip niya kung paano siya hihingi ng tawad kay Zerlene sa mga nagawa niya. I don't know if she'll forgive me, but it's better to say sorry. I shouldn't have ignored her. It's just, I'm hurt and jealous because she's hugging Oliver. Saad ni Zane sa sarili niya habang patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Nang makarating siya sa mansyon niya ay pumasok kaagad siya sa loob. Doon niya naabutan na naglilinis si Zerlene sa may sala. Nang makita siya ng dalaga ay nginitian siya nito. Nakabalik ka na pala. Kakaluto ko lang ng dinner. Pwede ka na kumain. Saad ni Zerlene habang nakatingin siya kay Zane. Kitang-kita sa mata ng dalaga na madalas siyang umiiyak. Dahil doon ay nag-guilty si Zane. Pero biglang nahagip ng mata ni Zane ang kamay ng dalaga. Nagtaka siya dahil hindi nito suot ang engagement ring na ibinigay niya dito. Why aren't you wearing the ring, Zerlene? Tanong ni Zane bago siya lumapit sa dalaga. About doon, I was thinking of giving it back to you. Saka gusto ko na rin na itigil to na maging maayos na ang lahat.
sigurado ako makakahanap ka ng babaeng pakakasalan ka ng tunay. Nakangiting saad ni Zarlene na may bahid ng sakit na nararamdaman niya. No! Sigaw ni Zane dahilan para magulat ang dalaga. Wala tayong ititigil, Zarlene. You can just leave me. Naluluhang saad ni Zane bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. You're still my fiancé, and I'm going to marry you. Nabigla si Zarlene nang makita niyang tumutulo na ang luha ni Zane. But we can't be together. You don't even love me. Hindi na naituloy pa ni Zarlene ang sasabihin niya nang hapitin siya papalapit ni Zane dahilan para mapasandal siya sa dibdib ng binata. I love you, Zarlene. Malambing na saad ni Zane dahilan para mapaluha na rin si Zarlene. No! You just stop! Stop lying! I already know that you find someone else. That's why I'm going to leave. Saad ng dalaga habang pinipilit niyang itulak si Zane pero mas lalong hinigpitan ng binata ang pagkakayakap niya kay Zarlene. No, I really do love you. And I'm not lying. Saka wala akong ibang babae. Yung naamoy mong pabago sa akin ay sa babaeng nagtatangkang landiin ako. Wala akong minahal na iba kundi ikaw lang. Ikaw lang mahal ko, Zarlene. Paniwalaan mo ko. Sinusubukan niya akong landiin pero kahit isang beses, hindi ko siya naisipang ipagpalit ka. Pagpapaliwanag ni Zane habang nakayaka pa rin siya kay Zarlene. Please believe me, Zarlene. I'm sorry for ignoring you. I'm just angry and jealous because you let Oliver hug you. Hindi ko makontrol ang emosyon ko at nagalit ako. Hindi ko ginustong iwasan ka pero nasaktan kasi ako. Pagpapaliwanag ni Zane habang humahagulhol siya. Sorry. Yan lang ang nasabi ni Zarlene nang malaman niya ang katotohanan sa pag-iwas sa kanya ni Zane. Sorry. Hindi ko naman ginustong mayakap niya. Nabigla lang ako at hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. I'm sorry, Zane. Paghingi ng tawad ni Zarlene habang umiiyak ito. Bumitaw naman si Zane sa yakapan nila at pinunasan nito ang luha ng dalaga. I'm sorry. And I love you, Zarlene. Malambing na saad ni Zane bago niya hinalikan ng dalaga sa noo. I love you too, Zane. Saad ni Zarlene bago siya hinalikan ng binata sa labi. Where's the ring? Tanong ni Zane kay Zarlene. Kaagad naman itong kinuha ni Zarlene sa bulsa niya at inabot sa binata ang singsing. Nabigla naman si Zarlene nang lumuhod sa harapan niya si Zane. Alam kong una ay nagpapanggap lang tayo, pero hindi ko na napigilan ng sarili ko eh. Ang sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako magmamahal dahil magiging distraction lang yun. Pero binago mong paniniwala ko. You made me feel love and I felt happy whenever I'm with you. Malambing na saad ni Zane bago niya hinalikan ang kamay ng dalaga. I really love you, Zarlene, and I wanted to be with you forever. Will you marry me, Zarlene? Tanong ni Zane kay Zarlene. This time, hindi na pagpapanggap. Totoo na to, Zarlene. Dagdag pa niya at hindi na naisip pa ng dalaga at sinagot na niya agad si Zane. Yes, Zane! Pakakasalan kita, Zane! Sagot ni Zarlene, kaya naman isinuot na ulit ni Zane kay Zarlene ang singsing. I love you so much, my future wife. Masayang saad ni Zane bago hinawi ang buhok ng dalaga. I love you too, my future husband. Saad naman ni Zane bago niya hinalikan ng fiancé niya sa labi. Nabigla naman sila nang magpalakpakan ng mga maid na kanina pa pala nanonood sa kanila. Congratulations po, ma'am! Sir! Pagbati ng isa sa mga maid. Maraming salamat po sa inyo. Sagot ni Zane bago niya binuhat ng pang-bridal style si Zarlene. Magbebebe tayo muna kami. Matutulog. Saad ni Zane bago niya dinala si Zarlene sa kwarto niya. Inihiga niya sa kama ang dalaga bago niya ito siniil ng halik. You're so irresistible and beautiful tonight. Well, every day. You turn me on so much. I want to take this further. If you let me. Paghingi ng permiso ni Zane kay Zarlene, ngunit hindi siya sinagot ng dalaga. Imbis na sagot ay hinalikan ulit siya ni Zarlene. That means your kiss. That kiss means yes, right? Nakangiting saad ni Zane bago niya hinalikan ng noo ng dalaga. Mahal na mahal kita, Zarlene. Malambing na saad niya bago niya sinimulang halikan ang leeg ni Zarlene.
Mahal na mahal din kita, Zane. Sagot naman ng dalaga bago nila sinimulan ang mainit na pagsasama nila ngayong gabi. Makalipas ang ilang linggo, nalaman nilang nagdadalang tao na pala si Zarlene. May nabuong supling ng gabing yun, dahilan para maging masaya silang dalawa. Nalaman nila makalipas ang 6 na buwan na lalaki ang ipinagbubuntis ni Zarlene. Kaya naman labis ang tuwa ng mga magulang ni Zane, pati na rin ang magkasintahan. Nagpakasal naman si Zane at Zarlene matapos manganak ang dalaga. Yun ang mga pangyayari makalipas ang 3 taon. Ngayon ay mag-asawa na silang dalawa. Mahal nila ang isa't isa, pati na rin ang anak nilang si Zyrene. Masaya silang naninirahan sa mansyon ni Zane. Kasalukuyang papauwi na si Zarlene habang may hawak-hawak siyang box. Balak niyang isurpresa ang asawa niya dahil 2 linggo na pala siyang nagdadalang tao. Hello mahal, welcome back po. Pagbati sa kanya ni Zane bago siya nito hinalikan sa labi. Hindi naman nagsalita si Zarlene at inabot na lang niya kay Zane yung box. Nagtataka si Zane kung kinuha niya ito kinabukasan. Halos mapasigo naman sa tuwa si Zane nang makita niya ang laman ng box na iyon. Second baby? Tanong niya at tumango naman ang asawa niya. Nabigla na lang si Zarlene nang buhatin siya ni Zane sa sobrang tuwa. I can't believe it. Another baby. Thank you so much, wifey. I love you so much. Masayang saad ni Zane dahilan para mapangiti si Zarlene. Always welcome, hubby. And I love you too. Sagot naman ni Charlene bago siya hinalikan ni Zane. Dito na nagtatapos ang istorya nilang dalawa. Nagsimula man sila sa pagpapanggap pero natutunan din nilang mahalin ang isa't isa. Iba kasi talaga ang nagagawa ng pag-ibig, ano? At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na to. Sana ay muli nyo kaming samahan sa mga susunod na kwentong ibabahagi namin sa inyo. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa muli. Maraming salamat!